Tugin ang gitara at ang kayayang lira. Ipanin yung trumpeta, ipanang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, alam natin na ngayon ay may dinaranas tayong bagyo. Alam natin na ito ay nasa norte na po sa Cagayan, pero apektado pa rin tayo. Isama natin sa banal na misang ito ang mga naapektuhan nito, lalo na ng mga matinding pagbaha, ang mga kapatid nating sinasalanta ng bagyo. Sa banal na misang ito, atin namang ihanda ang ating sarili, alalahanin ang ating mga nagagawang kasalanan sa araw-araw, at ito ay ihingi natin ng kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mo makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami silang dalang tupa, kambing at baka. At niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang libadura. Hindi nila ito nakuhang lagyan ng libadura
sapagkat apurahan ng kanilang pag-alis sa Ehipto, wala na silang panahong magluto ng pagkain. Ang mga Israelita ay nanirahan sa Ehipto ng 430 taon. Huling araw ng ika-430 taon, nang umalis sa Ehipto ang mga hukbo ng Panginoon. Nang magdamag na yaon, sila iniligtas ng Panginoon at inilabas sa Ehipto. Kaya ang magdamag na yaon ay itinalaga nila sa pag-aala-ala sa pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Ang pag-aalaalang yaon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ng Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Nang tayo'y malupig ng mga kaaway, di niya nilimot. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at di matatapos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang mga panganay ng mga Ehipsyo ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay di kumukupas at pang walang hanggan. Ang nasa Ehiptong mga Israelita, siya ang naglabas. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at hindi kukupas. Ang ginamit niya'y mga kamay niyang makapangyarihan. Ginawa niya ito pagkat ang pag-ibig niya'y walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang dagat ng tambo ay kanyang hinati at natuyong tunay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pang walang hanggan. Ang pinili niyang bayan ng Israel ay doon dumaan. Ang pag-ibig niya ay hindi kukupas at pang walang hanggan. Ang harit paraon at ang hukbo nito ay kanyang nilunod. Ang pag-ibig niya ay pang walang hanggan, hindi matatapos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at ang mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit, ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías.
Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang, minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya'y ibibigay, sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap, ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi niya papatayin ang umaandap na ilawan, hanggang itong katarungay makapagtagumpay niyang ganap at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At tunay nga, walang ulan, walang bagyo ang makakapigil sa atin para sa ating debosyon kay Santo Padre Pio. Kaya po, welcome po kayong lahat dito sa dambana ng Padre Pio. Mga kapatid, ang aking pong humiliya ngayon ay pinamagatan kong ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. At ito rin naman ang sagot ninyo sa salmo kanina, na kung saan hayaan ninyong ang mga pagbasa natin ngayon, lalo na sa unang pagbasa, simula pa ng Lunes hanggang ngayon, ay tumutumbok sa temang ang pag-ibig ng may kapal ay tunay magpakailanman. Sa unang pagbasa na ating narinig ay inilarawan ang paglabas ng mga Israelita mula sa Ehipto. Ito ang mapanligtas na gawain ng Diyos. Pinarusahan ng Diyos ang mga panganay na anak ng mga Ehipsyo, isang kapighatian para sa kanila na sa wakas ay nakumbinsi si Paraon na palayain ang mga Israelita. Higit pa riyan ay ang sunod-sunod na parusa ng mga Ehipsyo, yung tinatawag nating 10 plagues, para ipakilala ang Diyos ng Israelita sa kanila. Ang Diyos na hindi magpapabaya sa kanyang bayang Israel. Ang Diyos na hindi magpapabaya sa kanyang bayang Israel. Ngayon sila ay nagmamadaling lumabas sa Ehipto na wala man lang oras upang maghanda ng pagkain para sa paglalakbay. Dahil buong linggo nating pinagninilayan kung paano kumikilos ang Diyos para iligtas ang kanyang bayan at akayin sila tungo sa kalayaan mula sa pagkaalipin. Ang matututunan natin sa pagbasa ngayon ay kailangan nating maging handa sa pagkilos sa tuwing pinamumunuan tayo ng Diyos. Hindi niya laging hinihintay na maging handa tayo gaya ng nais nating maging handa. Gusto niya matuto tayong umasa sa Kanya at magtiwala na alagaan niya tayo kung susundin natin siya. Kaya nga, ito'y pinalalim sa salmo natin ngayong araw. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Mga kapatid, ang salmong ating narinig ay nagsasalaysay ng maraming tiyak na mga bagay na ginawa ang Diyos upang palayain ang mga Israelita. At paulit-ulit nitong tinitiyak sa atin na ang kanyang awa ay mananatili magpakailanman. Ang kanyang awa ay mananatili magpakailanman. Kung babalikan natin ating sariling buhay, maaari tayong bumuo din ng ganitong awit o salmo na
pinangalanan ang iba't ibang bagay na ibinigay ng Panginoon para sa atin. At nagpapasalamat sa pagpapalaya sa atin. Bawat isa sa atin ay maaaring masayang ipahayag. Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang awa ay magpakailanman. Tingnan ninyo at balikan ang inyong buhay. Pwede ring masabi na nga natin na hindi naman lahat ng pagkakataon ay masaya. May mga pagkakataong may pinagdadaanan tayo. Sabi nga, gulong ng buhay. Pero di ba't sa kabila ng lahat, ang pagkilos ng Diyos ay patuloy nating nararamdaman sa ating buhay. Hindi ko po malilimutan ang una kong assignment, ang mga karanasan ko sa mission nung ako po ay na-assign sa Bicol. Sa mga kabubundukan at liblib na lugar na kung saan ay napakahirap ng buhay, kapag kinukumusta ko sila, ang palagi ang tugon nila ay, sa awa ng Diyos Father, ay nakakaraos pa rin kami. Sa awa ng Diyos Father ay nakakaraos pa rin kami. Para sa akin, malalim na pagpapahayag ito ng kanilang pananampalataya. It is a very deep religious experience. Bakit ba palaging may salmo sa mga pagbasa sa banal na misa? Mga kapatid, ang banal na kasulatan ay may 150 salmo. Ito ay ang mga likhang awit ng mga Israelita. Nararamdaman nilang patuloy ang pagkilos ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Minsan ay papuri, minsan ay pighati, minsan ay hinanakit. Pero ganito ang naging relasyon ng Diyos sa kanila at ang pakikipagrelasyon nila sa Diyos. Ganito pa din sa bagong tipan. Nandyan din ang awit ni Maria, ang Magnificat, at ang awit ni Zechariah na Benedictus, naging bahagi ng panalangin pang-umaga at panggabi ng mga Kristiyano sa buong mundo. Hindi ba't para ding isang awit ang ginamit ni San Mateo sa Ebanghelyong narinig natin kanina kay Propeta Isaías. Narito ang lingkod ko na ako rin ang humirang, minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan, ang banal kong espiritu'y sa kanya ibibigay, sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Iyan po ang tinatawag na servant of the Lord na sinulat ni Propeta Isaías at pagbabadya sa pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, binalikan ko yung palagi ang dinadasal ng mga Kristiyano, pero kami ay palagi ang dinamin itong dinadasal sa umaga at sa gabi. Yung awit ni Zechariah na Benedictus, pakinggan ninyo ito. Medyo English kasi po parang ang gandang pakinggan. Sa awit ni Zechariah, ito ang inyong maririnig. Blessed be the Lord, the God of Israel. He has come to His people and set them free. He has raised up for us a mighty Savior, born of the house of His servant David. Through His holy prophets, He promised of old that He would save us from our enemies, from the hands of all who hate us. He promised to show mercy to our fathers and to remember His holy covenant. Hindi yan nalilimutan ng Diyos ang kanyang pakikipagtipan sa kanyang bayan. At ganito din ang awit ni Maria, Magnificat. Ang ganda po, sa unang istansa pa lamang ito ating maririnig.
My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. For he has looked with favor on his lowly servant. From this day, all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. He has mercy on those who fear him in every generation. Mga kapatid, ang ganda po ng dalawang kantang ito na magandang balik-balikan natin. Kung babalikan natin ito ay walang pinag-iba sa salmong narinig natin ngayon at uulitin ko po, ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Pagpalain tayo ng mahal na Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihagis Magsitayo po ang lahat. sa'yo. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin na nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristong aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon at tinaabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo itong tinapay nagbibigay buhay, itong kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa imbuhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na poon natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para
sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Peace. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapapalad ang mga inaanyayahang magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat.
sa tuwin ay magsumikap na hindi umahanap ng kapalit ng kaginhawa na di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Luan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa'yo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa.
Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Kalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating na July 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental and eye check-up, and acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahat ng kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations.
Ikaapat, narito po sa atin ngayon ang malasakit basar ng lasak, ang nangangasiwa sa gawaing apostolado ng lipa. Makabibili po tayo mula sa kanila ng mga damit, sapatos, bag at iba pa. Ang makukuha po nila dito ay ginagamit sa pagtulong sa mga nangangailangan nating kapatid. Maaari din kayong mag-donate ng mga bagay na maaari pang magamit ng iba. Nagkaroon ka na, nakatulong ka pa. Kalima, may pagpapakumpisal po tayo ngayon araw sa Chapel of Reconciliation mula po kaninang 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at mula 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ika-6, ikinagagalak po naming ipaalam sa inyo na may ilan pang bakanting slots para sa ating pilgrimage sa Roma mula October 3 to 17, 2025. Special po ng pagkakataong ito dahil dadalaw at magdadasal tayo sa puntod ng yumaong si Papa Francisco. Makapapasok tayo sa Jubilee Doors ng mga major basilicas sa Roma at iba pang mga simbahan. Makabibisita tayo sa Assisi, ang bayan ni na San Francisco at Santa Clara. Makapupunta tayo sa San Giovanni Rotondo at Pietrelcina upang dalawin si Padre Pio. At posible nating makatagpo ang bagong Santo Papa Leon. Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya, kaalinsabay sa araw-araw nating pagdiriwang ng banal na misa. Para po sa karagdagang detalye o kung nais ninyong humabol sa pagsama, makipag-ugnayan lamang po kay Father Ian o Crisel sa mga numerong ito: 0998-3070-680 or 0977-803-4197. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan at kabanalan pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo na ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Mayo't lipayang kanyang paggaling at habang sa buhay.